Ngayong gabi sa The 700 Club Asia. Pinamigay ng sariling pamilya, nalulong sa krimen at droga. Namatay ang kapatid, nilamon ng takot at depresyon. Napariwara ang buhay dahil sa tatay na lasinggero at mabigat ang kamay. Nagbago ang lahat nang marinig nila ang tinig ng pag-asa at pagbabago. Voice of Truth. Susunod na. Kahirapan ang naging dahilan kung bakit pinaampon si Aaron ng kanyang ama sa kanilang kamag-anak. Sumasakit yung ulo ko, yung ipin ko, naaalala ko sila. Tapos nalulungkot ako na wala akong mahinga ng tulong. Sa bisyo, ibinaling ni Aaron ang kalungkutan. Nagsimula siya sa paninigarilyo, sumunod ay sa pag-inom ng alak, hanggang umabot siya sa paggamit ng droga. Nagpakasubasob si Aaron sa mga ito, hanggang sa nakuha niya ang pakay sa pagbibisyo, pagkalimot at kapahingahan. Dumating ang araw na hindi na kinaya ni Aaron ang pagkawalay sa pamilya, kaya tumakas siya sa kanyang tiya at bumalik sa kanila. Subalit, lubha itong ikinagalit ng kanyang ama. Kailangan bumalik ka ron. Alam mo naman ang hirap ng buhay natin dito. Ilan kayo magkapatid, 4 kayo, hindi ko kayang paralin. Sige, bumalik ka ron. Dahilan para maglayas si Aaron at muling mapabarkada. Minsan pa ay bumalik si Aaron sa mundo ng pagdodroga. Habang tumatama sa akin yung gamot, nawawala yung isipin ko sa buhay, parang anesthesia ba sa buong katawan. Ang pagkagumon ni Aaron sa droga ay lalong tumindi. Dahilan para pumasok siya sa isang relasyon, masuportahan lamang ang lumalala niyang adiksyon. Kasi teacher siya eh. Kailangan ko ng pinansyal eh. Ginamit ko siya. Naglibing kami 1 taon. Subalit na-diskubri ng mga magulang ng babae ang kanilang maling pagsasama. Dahilan para pilitin nilang ipakasal si Aaron kay Rodora. Hindi ko siya mahal. Yun, doon na po nagsimula ang trahedya ng buhay ko nung pinakasal kami. Hindi nagustuhan ni Aaron ang sapilitan nilang pagpapakasal. At ito ang naging lisensya niya para magpakalulong sa pagdodroga. Away sama, ganun. Tapos gamot. Hindi na nga bisyo yung gamot eh. Hindi parang asawa ko na yung gamot eh. Sa umaga nagte-take na ako ng gamot. Meron ako mga naka-stock na na hindi alam ng asawa ko. Hindi na natiis ni Rodora ang palala ng palalang adiksyon ng asawa. Alam mo! Umabot sa puntong pinalayas niya si Aaron sa kanyang tahanan. Si Aaron naman ay muling bumalik sa poder ng kanyang ama at dito mas lalo siyang iginupo ng negatibong epekto ng pagdodroga. Oh, ano na naman yan? Saan naman ang galing yan? Wala ka pakialam! At bakit wala akong pakialam? Nasa pamamahay kita. Hindi ko papayagan kayo sa pamamahay ko yan. Ipapakulong kita sa ginagawa mo yan! Subalit hindi siya hinayaan ng kanyang ama. Labag man sa kalooban, isinuplong niya ang kanyang anak sa pulisya at ipinakulong. 1 buwan lamang ang inilagi ni Aaron sa kulungan sa pakiusap na rin ng kanyang ama sa kanyang ninakawan. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin tumigil si Aaron sa pagiging sugapa sa droga. Hanggang sa siningil na si Aaron ng kanyang pang-aabuso sa katawan. Dumaan siya sa depresyon na maging mga doktor ay hindi masolusyonan. Parang mga paniki na nagliliparan, lalaki. Talagang habang natutulog ako, pagdilat ko, talagang, ewan ko, panaginip na, pagdilat ko, nasa harapan ko lahat eh. Talagang natakot ako hanggang sa hindi na ako nakatulog dahil natatakot nga ako. Umabot ng 2 buwan ang paghihirap ni Aaron. Hanggang sa isang araw ay binisita siya ng isang kaibigan upang bahagian ng salita ng Diyos. Ano man ang nagawa mong kasalanan na ikaw ay papatawarin ng Panginoon. Nagsimulang mawala ang depresyon ni Aaron. Panginoon, sana isang araw po, itigil niyo na po yung bisyo ko kasi pagod na ako, please.
Tulungan niyo ako, Panginoon. Isang taon din siyang nakipagbuno sa pagbalik sa normal na buhay. Pinanindigan ko talagang may Diyos. Kasi nga, sabi ko, kakapit na ako ng gusto. Kakapit na ako ng gusto. Talagang pinaglabanan ko yung panginginig ko, yung tawag ng laman. Pinaglabanan ko po yun. Hanggang sa umabot po ng 2 taon, 3 taon, yun. Unti-unti nang gumaang yung buhay ko. Inayos din ng Panginoon ang nawasak niyang pamilya. Minsan isang linggo ay laking gulat ni Aaron nang makita ang may bahay sa grupo ng nangangalaga sa pagbabagong buhay niya. Siya pa nauna eh. Parang sorpresa nga. Yun, doon na po nagsimula na magkasama kami sa church. Tapos pinaganda ng Diyos yung buhay namin. Hindi naman yung pinansyal, kaya lang yung pagsasama namin. 16 na taon na ang nakalipas at wala ni isang bakas si Aaron sa dati niyang buhay. Bagkos ay binigyan siya ng bagong katauhan ng Diyos. Ang aking na pinagmamayabang sa lahat ng tao, talagang dapat kong ipagmayabang yung nakakilala ko sa Kanya. Alam mo, Peter, there will come a point sa buhay ng isang tao na you need to make a stand. You have to make a decision, a life-changing decision na tatayuan ko to, paninindigan ko to. And the story ni Aaron, tumayo siya na maniniwala at susuko sa Diyos. Tama, as he was given a choice by that friend who presented to him the Word of God. You need to reach that point in your life when you say, what do I choose? Do I want this kind of life forever na depressed ako, parating in and out of drugs, walang direksyon? Or do I want a new life, a new chance in life? And that's yung pong decision na ni Aaron. My friend, the question is, are you looking for love and guidance that you've never got from your own family? Are you sick and tired of a life that's going round in circles and seems so meaningless, so empty? Kung ang hanap natin ay buhay na ganap at makahulugan, sundan natin ang ginawa ni Aaron. Nakinig siya sa tawag ng Diyos. Sinuko niya ang kanyang buhay kay Jesus. Tama. And it can all begin right here, right now, with a simple but life-changing prayer of faith. If that is your desire, gusto mo na magbago, you want the Lord to give you the life that He alone planned for you, then pray this prayer. Just say, Dear Jesus, you know my life. Lord, pagod na ako. Living this life in and out of drugs. No direction, no peace. Just depression, anxiety all day long. But Lord, I saw what you did in the life of Aaron. So I too want that for my life. So right this moment, I surrender my life to you. And I ask you, Lord, for forgiveness. Forgive me for the things that I have done. Forgive me for the times I have let you down, let my family down, let my friends down. Right now, Lord, I open my heart's door. I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will set me free and put me on a journey of eternal life. Thank you for loving me. Thank you for saving me. Thank you for this brand new life. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space your name, space location, at ipadala yan sa 0998-590-0620 o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Partners of CBN Asia, lend a helping hand to the helpless, bring hope to the hopeless. You too can transform countless lives with your donation of 1,000 pesos. Plus, you will receive exclusive streaming access to Facing Your Giants of Kata Inocencio. I found inspiration in the example of David, who faced the giant Goliath with just 5 small pebbles, but with great faith in a great God. Become a CBN Asia partner today.
Lumaki sa isang masaya at disiplinadong pamilya si Jamil, kaya naman normal po sa akin yung mag-alala para doon sa kalagayan ng pamilya ko kasi nga ako yung panganay sa anim na magkakapatid. Siyempre, matik naman sa kahit sinong panganay na maging responsable doon sa role niya bilang panganay sa pamilya. Ngunit, ang pag-aalalang ito ni Jamil ay nagsimulang lumala nang matanggap niya ang isang kahindik-hindik na balita. Dapat check lang ako ng email ko. Pagkabukas ko ng FB, ang bumungad agad sa akin yung post ng kapatid ko. Nung nakita ko kagad yung picture, may masamang kutob. Tapos nabasa ko nga yung caption, ayun kinuha na nga siya ni Lord. And then, nalungkot ako ng sobra noon. Maya't maya, buong maghapon, takot at matinding pag-aalala ang bumalot kay Jamil tungkol sa iba't ibang bagay. Nag-hyperventilate ako noon, tapos naninigas yung katawan ko. Ayan, tapos nagpapanik ako noon. Parang na-connect ako kagad yung nararamdaman ko doon sa pagkamatay ni tito ko. Naisip ko noon, mamamatay na ako. Tapos parang napag-desisyon na nga ni Papa na dalhin ako doon sa kilalan nilang psychiatrist. Dito, napagtanto nilang meron siyang Generalized Anxiety Disorder o GAD. Lahat naman tayo nag-aalala, normal naman kabahan or manerbiyos. Kaya lang with GAD or GAD, ang problema rito is it's almost the whole day. So syempre nakakapagod rin yun. Maraming causes para sa GAD or GAD. Like for example, unang-una, physiologically, kung gutom tayo, we experience hypoglycemia. Yung hypoglycemia lang can already cause anxiety. There's caffeine. And then also yung shabu or ecstasy, these are uppers, so it can cause also anxiety and even weed. And of course, there are other medical conditions like lung conditions, hyperthyroidism, and many others. Yung mga taong may anxiety disorders can actually pass it on to their offspring through the genes. Minsan, ang emotions rin nakaka-cause ng GAD. Kahit tapos na yung problem, minsan nag-overdrive pa rin yung body natin, producing adrenaline. Maraming symptoms ang GAD or Generalized Anxiety Disorder. Like for example, yung panginginig or yung tinatawag nating tremors. Tapos nandun rin yung shortness of breath, yung palpitations, yung parang feeling of fainting, or yung iba nga nagfe-faint nga talaga. Nandun rin yung tingling sensations. And besides that, parang masyadong negative yung mind, palaging nagwo-worry, kinakabahan. Sometimes they don't even know kung ano yung cause, or sometimes alam nila pero nade-deny nila. Ang lahat ng ito dinanas nga ni Jamil. Ang gurong masigasig sa pagtuturo, ngayon ay ikinukulong ang sarili sa bahay. Tapos naapektuhan talaga yung araw-araw kong ginagawa. Natatakot na akong lumabas uli ng bahay. Lagi akong balisa. Wala naman kailangang isipin, pero iniisip ko. Tapos lagi ako nakasulok, nakatalukbong ako ng kumot. Ang kanyang kondisyon, inilapit na nga niya sa eksperto. Binigyan ako, niresetahan ako ng gamot. Binigyan ako ng antidepressant. When we talk about treatment, the quickest way to calm down the body system is through medication. Usually, nagbibigay tayo ng antidepressants. Sakop niya yung pag-control ng stress, ng anxiety, ng depression. We have to look for the right one. The right antidepressant means dapat walang side effect siya na nafe-feel. And pangalawa, it should be effective within 2 to 3 weeks. Besides medication, we also give talk therapy or psychotherapy. Ang purpose naman nun is para tanggalin or i-resolve yung mga emotional baggage. Thirdly, nandun yung relaxation or stress management techniques. Like for example, we have breathing exercises. Because just breathing already relaxes the system. We also have massage, we have acupuncture, and lastly, we have some supplements. Siguro the common ones would be calcium, magnesium, and zinc. They are natural relaxants. Bukod sa medikasyon, isang bagay pa ang ginawa ni Jamil upang tuluyang makalaya sa GAD. Ang pananampalataya niya sa Panginoong Jesus. Every night, bago matulog, binubuksan ko yung TV at manonood ako ng 700 Club Asia. Sa tuwing nakakapanood ako nun, tapos laging pinagdarasal nila yung mga viewer,
Ang nangyayari, parang nakakatagpo ako ng peace. Tapos nakikita ko pa yung sitwasyon ng mga pinifeature sa 700 Club. Ito yung problema, sinapian ng demonyo, iniwanan ng pamilya. So parang all this time, marami pa palang tao na may mas malalang problema sa akin. Kumbaga, Lord, hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito mararamdaman. Pero kaysa naman lagi kong kimkimin, lagi kong alalahanin, isuko mo na lang sa Kanya. Hindi nga madali ang kondisyong ito. Kaya naman narito ang ilang tips upang maiwasang magkaroon ng generalized anxiety disorder. We can teach the person stress management or relaxation technique. So very simple ones will be exercise. Kasi through exercise, nagagamit yung excess adrenaline, breathing exercises. Many people who are stressed become chest breathers. Whereas when people are relaxed, it's actually the abdomen that is expanding. Matapos ang ilang buwang pagkaparalisa ni Jamil nang dahil sa kanyang sitwasyon, ngayon ay nanumbalik na ang galak at kapayapaan sa kanyang puso. Sa halip na GAD, may isa ng GOD o God na sumasaklolo sa akin at umaayuda sa akin sa lahat ng pagkakataon. Sa tuwing ako'y nag-aalala, nababalisa at may problema. You know, it's amazing how you see one change almost overnight when God, G-O-D, is in the picture of your life. Amen, amen. And you know, totoo lahat yung mga interventions medically, gagamitin lahat ng Diyos And we yan. need their help. Yes, of course. Gifts ni God yan sa atin. Tama. But the most important thing is that God factor. Tama. I mean, it's all about God. Yeah, that's why ang ganda ng sinabi ni Jamil. Ultimately, it's God, G-O-D, who saved him from GAD, or generalized anxiety disorder. When the Prince of Peace dwells in your heart, may pangako siya sa ating lahat. Heto ang handog ni Jesus sa ating lahat. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Jesus in your heart is more powerful than tranquilizers, sleep inducers, or antidepressants. He gives you the divine peace that comes from a right relationship with God. That's deep and personal. Amen. At hindi aksidente na nanonood kayo ng The 700 Club Asia ngayon. God wants to give you His supernatural peace that surpasses all understanding. Let us pray for you. Panginoon, maraming salamat po that you are available. You are everywhere. And when we confess, Lord God, kapag kami umamin sa aming mga struggles, sa aming mga kasalanan, you are always ready to rescue us, to heal us from any kind of anxiety, any kind of mental illness, any kind of physical affliction, because you are the God that is the great healer. You are the creator. You know us from the inside out. That's why, Father, today we are praying for people who are going through depression, generalized anxiety disorder, whatever or however the world will call it, we are canceling it in the name of Jesus, because you are the most powerful, unchanging, everlasting, unfailing God who loves us like His own children. Father, we thank you for your love. In the name of Jesus, amen. Amen. And the Lord is healing now many who are anxious, who are fearful. Hindi kayo nakakatulog at night because it's like you're overthinking all the time. You're always worried. The Lord is giving you His peace. That peace that surpasses all understanding. That peace that the world cannot steal is yours right this very moment in the name of Jesus. And the Lord is also healing someone na meron kang brain tumor. You are so concerned. Hindi mo alam how that began, but rejoice, kapatid. Wala na yung brain tumor mo. The Lord says, I have taken it out of your brain. You have no more brain tumor. Receive that, kapatid, by faith in Jesus' name. Jesus' name. Here's another lost soul who found Christ's peace at the lowest point of his life.
Ang patotoo ni Jason Aliligay pagkatapos ng ilang mensahe. A prayer, a phone call, a bag of relief supplies can spark change in the lives of many. Take part in this transformation. For your donation of 500 pesos to CBN Asia, you'll receive exclusive audio streaming access to Pat Robertson's Putting On the Armor of God. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world. Become a CBN Asia partner today. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 003000055 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Isang tahanan kung saan sanay nararanasan ang kalinga at seguridad ng isang pamilya ang tila ipinagkait kay Jason. Tatay ko, siya yung nagtulak sa amin na mamuhay kami kung saan-saan. Kami yung binabalingan niya. Nagkaroon ng muhi sa aking puso. Sakaling dumating yung time na malaki na ako, gagante ako. Sa murang edad ay natuto siyang mamuhay sa lansangan para lamang matakasan ang malupit na mga kamay ng ama. Ayoko na doon sa tahanan namin. Kaya madalas yun. Kung hindi po ako doon sa kamag-anak ko, doon sa mga barkada ko, namumulot kami ng basura. Masaya ako kapag lumalayas ako sa amin. Kahit nasabi 8 years old pa lang ako noon, iba na yung ginagawa nung nakikita ko. Pero masaya sila, hindi katulad sa amin na, yun nga, lagi nagbubugbugan yun. Habang ginagawa namin yung pamumulot ng basura, siyempre, dumarating na rin kami na namumuhay kami sa bisyo. Hanggang sa dumating yung time na pag nangunguha ako ng basura, nagnanakaw na rin ako. Sa inaakalang tapang at lakas ng loob na nakuha mula sa mga ganitong gawain, panibagong balak ang nabuo sa isip ni Jason. Ang gusto ko'y manakit ng tao. Pumasok ako ng fraternity. Ako yung starter sa amin. Ako yung madalas na kapag nagtitrip yung mga barkada namin, ako yung umuupak. Yung grupo namin, mayroon kaming ninais tirahin, pag nakawan, hindi namin alam anak pala ng pulis. Yung time na yun, nagtakbuhan kami hanggang sa yung grupo ko po. Nakarating doon sa lugar nila at nahuli sila. Ako po yung nakatakas at dumating sa time na hinahanting ako ng aking mga kaprat. Dahil sa nakaalitang muli ang ama at sa takot na mapagbalingan ng sisi ng iniwang grupo, lumuwas si Jason patungong Maynila upang magtago. Kumuha ko ng isang plastic na nilagay ko yung damit ko doon. Tumayas ako. Meron akong kinausap na jeepney driver. Sabi ko, "Sir, pwede po ba akong matulog dito sa jeep na to? Kasi wala po akong matulugan." Sabi nung jeep po, "Sige." Sabi ko, "Sir, pwede po ba hugasan ko yung jeep nyo? At wag nyo na lang ipahugas sa iba, sa akin na lang. Kasi para may pambili po ako ng pagkain." Sabi po nung jeepney driver, "Sige." Kaya naging suki ko po yung driver. At yun din yung naging bahay ko. Naghanap ako ng pagmamahal. Naghanap ako ng yung direksyon ba? Na hindi ko matagpuan kahit na doon sa komunidad, sa paligid ko, hindi ko siya matagpuan kasi nagsasawa na ako. Gusto ko nang magbago. Paano kayang magbago? Bakit ganito yung buhay? Ganito yung sinasadlakan ko? Talagang ang dami kong tanong sa buhay na sino bang magbibigay ng direksyon? Walang magbigay ng kapayapaan sa akin. Hanggang sa isang pangyayari ang unti-unting sumagot sa maraming katanungan ni Jason. Kapag nagtatambay kasi ako sa kanto, merong doon, nagtatrabaho sa isang hotel na madalas nginingitian ako. Kala ko noong time na yun ay bading. Dumating yung time na ako'y nagipit, nakautang ako sa kanya. At yun yung time na yun na binigyan niya ako ng Bible. Sabi niya, basahin mo tong Biblia na to. Yun nga, patuloy pa rin yung pagnanakaw ko.
patuloy pa rin paggawa ko ng kasalanan, pag-inom, pagsusugal, sa gitna ng magulo yung isip ko, puno ng galit yung puso ko, pag-iganti. Isang araw nabasa ko yung Bible. Nagulat po ako nang binabasa ko yung Bible sa jeep. Nagkaroon ng kakaiba. Ang sabi ron, ikaw na magnanakaw, huwag ka nang magnakaw. Gamitin mo ang iyong kamay sa paggawa ng mabuti. Doon po ako nagulat kasi talagang yung luha ko ay hindi ko po mapigilan. Talagang pumapatak. Doon nagkaroon ako ng katanungan doon sa Biblia. Sabi ko, ano bang libro to? Bakit kilala nito yung buhay ko? Sa isang banda, binasag niya yung puso ko. Nasa buong buhay ko po, walang nagsabi sa akin, huwag kang gumawa niyan. Huwag mong gawin niyan, huwag kang magnakaw. Walang nagsabi ng ganyan. Sa pagkakataong ito, naanyayahan si Jason ng kaibigang si Jaime upang dumalo sa isang gawain. At matapos niyang tumugon at tumanggap sa tawag ng Panginoon, maring ikaw yan, isa kang makasalanan. Hindi ka lugod-lugod sa Diyos ang iyong ginagawa. Gusto mong makilala ang Panginoon. Ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. Doon na po yun. Na doon sa upuan na yun, tumabatak na yung luha ko. Parang hindi ko to naramdaman sa buong pagkatao ko. Ano bang meron sa napakinggan ko? Dumadating na po yung time ng pagbabago ng buhay ko. dala ang kapayapaang natagpuan kay Kristo. Nagdesisyon si Jason na magpatawad at humingi ng tawad sa pamilyang minsan ay kanyang tinalikuran. Nagkaroon po kami ng tinatawag na parang sa maikling panahon, nagkaroon ng bonding because of forgiveness. Dahil doon sa paghingi ko ng tawad sa kanya, doon na po nagkaroon ng talagang transformation yung buhay ko. Nandun po yung pagpatawad sa parents, sa magulang. Kasi sa ngayon po, kasama na namin naglilingkod ang kanyang magulang, nanay at tatay, hindi ng kanyang mga ate. Ngayong may sariling pamilya nang itinataguyod si Jason, batid niya na dahil sa Diyos, ang kalinga at seguridad na inaasam-asam noon pa ay natagpuan na. Talagang wala ka nang hahanapin pa. Hindi siya kayang bayaran. Hindi siya kayang bilhin. Wala siyang katumbas. Yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Binuo ng Diyos ang pagkatao ko. By reading the Bible, Jason encountered the God of peace, the God of hope, the God of the second chance. Life-changing encounter talaga, Peter. In this world, there are many voices that try to deceive, discourage, and mislead us. Voices that say, wala kang kwenta, wala nang pag-asa ang buhay mo. Lunurin mo na lang ang mga problema mo sa pag-iinom o droga. Yun ang mga boses na pinakikinggan ni Jason dati hanggang may nagbigay sa kanya nito. Ang salita ng Diyos, the voice of truth. Ayon sa Bible, tayong mga Kristiyano ay maihahalin tulad sa tupa at ang ating mabuting pastol ay si Jesus. Ito ang pangako niya sa atin. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Amen. Let's hear that in English. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they will never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hand. John 10:27 and 28. Don't listen to the devil's lies. Listen to Jesus Christ and His word in the Bible. It's the voice of hope, truth, and life. God bless you. See you next week.